Alam niyo ba kung ano ang masakit at napakasakit na pangyayari o nangyayari sa bawat buhay natin? Alam niyo kung ano ang isang halimbawa ng napakasakit na pangyayari at nangyayari sa buhay natin? Yun bang ganito? Nasa nabubuhay ka pa, isa kang sikat na vlogger na political vlogger. Pero yung content mo, yung topic mo ay puro bintang kasinungalingan. Kasi sa totoo lang, pumapasok doon ang tinatawag na bayaran. Binabayaran ka, ipinagbibili mo, nagpapabayad ka, ipinagbibili mo ang iyong dignidad, prinsipyo at ang iyong buong pagkatao. Kapalit ang isang paninira, kapalit ang isang gawain na magkalat ng kadimunyuhan, magkalat ng mga masasamang salita, magkalat ng mga fake news, magkalat ng mga kasinungalingan at panirang puri ng isang tao. So ayan. At ngayon, inaani mo ang iyong bintang kasinungalingan dahil sa gusto mong sumikat at magiging viral ka, isinagad mo ang iyong sarili doon sa sukdulan sa impyerno. Binigkas mo ang kamatayan, binigkas mo ang pinakamasamang demonyo para lang sa isang taong galit ka na hindi namin alam kung anong personal na relasyon ninyo. So, out of the limit na lagpas na at sagad na ang iyong galit sa isang tao para siraan mo ng siraan. So, sa tinatawag na personal na atake, inipersonal mo na, tapos gumagawa ka ng mga istorya, imbento na talagang tatatak sa mga taong nanonood sa'yo, tatatak sa mga isipan ng mga taong naniniwala sa'yo at sumusuporta sa'yo dahil gusto nila ang ginagawa mo. Pero ngayon, nababalitaan na lang na ikaw ay nadido. Nababalitaan na lang na lumalabas ngayon sa social media na napakaraming condolence, RIP, BBM vlogger, RIP. At nababalita sa buong media, sa mga pahayag ngayon sa social media, nagkalat ang iyong mukha dahil ikaw ay sikat na vlogger na nakalagay doon, namatay ka dahil binaril ka sa ulo. At ito ay bumungad sa buong Pilipinas at inimbestigahan ang buong pangyayari. Hanggang ngayon, tumatakbo pang investigasyon at hindi pa kumpirmado kung totoo ba itong namatay na ba o ito ay gawa-gawa lang. Pero sa daming mga lumalabas ngayon, natutumpik na kumpirmado. So, balik tayo sa aking sinasabi na napakasakit at na masakit
na pangyayari. Nasa nabubuhay pa tayo, ang mga taong naniniwala sa atin ay mabuting tao tayo. Pero nasasabi nila dahil gusto nila ang iyong ginagawa na karumal-dumal na mga sagad na personal na atake. So ikaw mismo ay sinambit mo ang impyerno. See you soon. At alam mo kung sino pinatutungkulan mong tao na karirespetado at impluwensadong tao sa bansang Pilipinas. Yan ang inaani nating kamalian. Pwede tayong manira, pero kailangan tugma doon sa kanyang ginagawa. Hindi man natin kailangan na sabihin perfecto tayo. Kung anong sinasabi nilang paninira, yun din nating ibabalik sa kanila. So, ang mali kasi sa atin, hindi na tayo nagre-research, hindi tayo nagsusuri. Direkta at personal na atake na wala tayong impormasyon. Yun bang galit na galit ka na, gusto mo nang manakit, personal at dinadalangin mo sa kasamaan, sa kadimunyuhan, dinadaan mo sa panalangin kay Satanas, at ngayon ay bumabalik sa'yo. So yan ang tinatawag na yan ang magiging aral. Yan ang nagiging aral. At yan ay magtatanda para sa lahat ng mga tao. Hindi magsusuri kung ano ang estado ng taong sinisiraan mo. Dapat alamin natin bago tayo bumira. Dahil kung wala naman tayong pagpipilian, kahit pasabihin natin tama ang ating ibinabalibag, tama ang ating binabato, tama ang ating sinasabi nilang paninira daw, kahit katotohanan pa yun, pero sa mata ng mga taong ayaw ka, hindi ka gusto, at lalong-lalo na hindi nila gusto ang taong ginugusto mo, sinusuportahan mo, galit na galit sila, kahit ano pang magandang sabihin para sa kanila ay mali at madumi. Yan ang isang ugali na mapagmataas at sarado ang utak. So, aral at gawa. Ako, ang tinatawag ng mga sinasabi nilang timawa. So malalim ang pangalang timawa. Ako ay tinatawag na hurmentadong timawa. Ito ay umuukit sa kasaysayan sa buong Pilipinas. Kung siriin ninyong mabuti, ito ay malalim ang kahulugan, at ito ay isang patungkol ng isang taong lumalaban na malaya at walang sino-sino na pwedeng magutos o sumisira at lalong-lalo na umaalipin. Ang ibig sabihin, tayo ay mga maralitang Pilipinong malaya. Yan. Kaya, paalala para sa lahat. Pinapasok na natin itong trabaho natin na sasabihin sa iba, sinasabi sa iba na paninira. So, panindigan ninyo kung anong sa tingin nyo ay tama. Dahil ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi ito laban para lang sa sarili nating interes. Ang ginagawa namin ay depensa
At kami ay naaawa sa taong binubuto namin, sinusuportahan namin, minamahal namin. Dahil nakikita namin na siya ay pinagtutulungan, binababoy, sinisira ang reputasyon. Nagiging konektado ang damdamin ng isang butante, isang panatiko, o sasabihin nating nagmamahal sa isang vice presidente. Yan ang simulain kung bakit kami lumalabas at nag-iingay ngayon para ipahayag ang totoo at ang katotohanan na ang inyong sinisira ay hindi totoo. Dahil ang katotohanan, kami na mga supporter ng mga DDS, hindi lang sinasabi ninyong kunti lang ang nag-iingay dito sa social media. Ayaw namin ng gulo at ang iba dyan ay nasa kahit saang sulok nitong Pilipinas. Nananahimik lang. Nag-aantay lang ng panahon. Kung hindi ninyo kayang panindigan ang inyong mga sinasabing mga politikong matitino, lumaban kayo ng patas. Hayaan ninyong maglingkod at magserbisyo ang isang vice presidente na hindi ninyo ginagalaw, hindi ninyo binababoy, hindi ninyo pinakikariman ang kanyang trabaho. Lumaban kayo ng patas. Kung sinasabi ninyong mabuti ang inyong ipinaglalaban na politiko. Sa 2028, doon tayo magsasabi, at pagkatapos kung sino ang nanalo, doon tayo maghuhusga kung sino ang mali at kung sino ang tama. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Naway maging aral para sa lahat ng mga BBM supporter. Ang isang kamatayan ay hindi sasabihin nating ikakatuwa mo, ikakasaya. Walang tao na mamatay na sasabihin nating kasayahan. So, condolence sa isang vlogger, na itong vlogger na babae na ito. Condolence sa buong pamilya mo. Sa mga ibang mga vlogger, sa mga BBM, suriin bago kayo magsalita, dahil hindi maganda at lalong masama at lalong sasagutin mo ang inaani ang kamatayan kung mapaparatang ka ng tao ngayon na sasabihin nila ang dahilan ng kamatayan ay mga Duterte. Kung sasakyan mo yan, meron at meron kang kalalagyan. Pero sinasabi kong kalalagyan, hindi sa kung anong plano ng tao. Yan ay sambit ninyo na matatawag na karma. So yan, kailangan bago tayo magsalita, isipin natin mabuti kung tama ba ang idinideliver na mga salita na hindi angkop sa mga taong nagkakarinig. Kasi kapag galit na galit ka ng personal ka atake, lumalabas doon ang totoong kasamaan. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat.